Invite niya sa Malacanang para ayun na ma-feel nila that they are special, kaya sa Malacanang sila in-invite. So ano na natin, medyo mahaba tong ano na to tong speech, pero dito na natin sisimulan sa may bandang gitna. We'll go and we are doing all that we can. That the cooperative movement will come in what way? A cooperative movement will organize the cooperative para maging 150 hectares, 200 hectares, 250 hectares. Yun, yung pinakamalalaking makinarya, magagamit na natin yun. Worthwhile na yun. Imbis na buliglig na lang ang ginagamit natin, kailangan yung malaki para mabawasan natin ang presyo of production at mas magandang quality at mas magandang hanap buhay ng farmer. Kaya yun ang ating ginagawa. Sabi nga nung aking kaibigan na taga Bulacan, ito kasi sa Bulacan ang mga pinakamalalaking mga kamalig, matagal nang may kooperatiba. Pero ang problema po is wala pong, marami pa din pong mga magsasaka na nagsasarili. Marami pa rin pong mga magsasaka na umuutang sa mga pribadong loan shark. Kung may co-op ka na, doon ka na hihiram sa co-op. At saka yung co-op na rin yung tutulong sa iyo para mapayabong yung iyong ani. Kasi nga kung halimbawa itong lupa na to, kung lahat ng magsasaka dito sa isang barangay na to ay magsama-sama sa isang kooperatiba, o di ibig sabihin napakalaking sakahan yan, ibig sabihin napakaraming ani niyan, standard doon lang sa yung kooperatiba lang ang makikipag-deal pagdating sa mga palay na inani nila. Oo, kaya yun ang kagandahan naman nito. Matagal lang may co-op pero hindi nga po napopromote. Ngayon, ang gusto ng presidente natin, i-promote talaga, i-push yung kooperatiba. Kasi nga, ang problema, pag walang kooperatiba, kapag yung tao, yung magsasaka, nagdidesisyon lang para sa sarili niya, minsan kumakapit siya sa patalim. Minsan, hindi pa niya naaani yung palay, may-ari na nun yung mga smuggler at saka may mga hoarder. Kaya kung may kooperatiba, sure na sure ang kita ng mga magsasaka. Unless, ang pinakapangit lang dyan is, kung yung magiging leader ng kooperatiba kurakong din, wala rin. Pero yung idea na lahat kayo magsasama-sama para sa isang layunin, maganda yun. Nagawa ngayon. And that is how I see the role of the cooperative movement today, is that cooperative movement is very closely related to agriculture, because for the simple reason that we need to consolidate our farmers. The farmers, maliliit lang sila. They're one. Pag isa lang yan, walang nakikinig dyan. Pero pag marami-rami na yan, kahit na yung congressman ninyo, yung governor ninyo, yung mayor ninyo, makikinig na sa inyo. Dahil marami na ang cooperative. The cooperative has some influence. And that's what we are doing now. And ito mga bossing, marami nagsasabi dito, marami ng kooperatiba, tagal na yan, wala namang silbi. Kasi nga, yung mga kooperatiba noon, meron lang silang kooperatiba pero walang support yung government. Wala po talagang mangyayari sa isang kooperatiba kung walang suporta yung gobyerno. Kaya nga, ang gustong gawin ni BBM, di umano ay makuha niya lahat, makonsolidate niya lahat ng mga kooperatiba at masuportahan nila, matulungan nila sa mga adhikain nila. Kasi mali nga daw kasi yung pagkakaintindi ng mga dating kooperatiba na kapag binigyan sila ng gobyerno ng pera, yung kooperatiba bumabalik sa gobyerno at nangihingi ulit na ubos na namin yung perang ibinigay nyo. Hindi daw kasi ganun yun Ang kailangan kasi kapag nagbigay yung gobyerno sa inang tulong, palalaguin nyo yun, hindi ayuda. Kasi ang mga Pilipino, ang problema, feeling nila pag tumulong ang gobyerno sa kanila, ayuda. Hindi Dapat pag tumulong ang gobyerno, yung kooperatiba na yun dapat mas lalong lumago. Kaya ang problema, pagkuha ng dating mga kooperatiba nung ayuda galing sa gobyerno, uubusin nila yun sa hindi natin malaman kung paano. Tapos, hihingi ulit sila ng ayuda. Wala nangyayari. Ang maganda pag may kooperatiba, halimbawa, may problema kayo sa patubig dyan sa inyong lugar. Yung kooperatiba, dahil nga kooperatiba kayo ng ilang mga miyembro na mga magsasaka, libo-libo kayo mga magsasaka na member ng kooperatiba na yan, ibig sabihin malaki kayo, may boto. May mga boto sa inyo. So may boses kayo. Kasi kung mag-isa ka lang, kailangan ko ng patubig dito. Kahit anong sigaw mo, kung mag-isa ka lang, hindi ka nga maririnig ng mga kinauukulan. Kaya maganda kung sabi nila, kung meron daw kooperatiba, at least malakas yung boses nyo kasi malaki kayong organisasyon. Mababa ang presyo ng palay pag co-op. Pag mababa ang presyo ng palay sa co-op, mababa rin ang presyo sa merkado. Nasimulan na natin ang proseso ng pag-consolidate ng ating mga farmers association, ng ating mga cooperatives, lahat yan upang mapunta tayo sa kalagayan na malalaki na
ang ating ginagamit na ang ating pinoprocess, ang ating tinataniman na that is what we are trying to do. Ngayon, hindi lang naman ang cooperative movement, hindi lang naman ang CDA ang gagawa nito. Nandito ang gobyerno para tiyakin na kung ano ang pangangailangan ng CDA ay mabibigyan para makatulong naman dahil malaki ang hinihingi namin sa inyo. Malaking trabaho ito. Hindi maliit na trabaho ito. And this is something that we have been planning on, and that we are now. We know I am quite familiar with the situation with the CDA. I'm quite familiar with the situation in the cooperative movement. Dahil nga wala pa akong unang pasok ko sa after 86, ang balik ko sa politika, nag-cooperative movement na ako. At nung naging senador ako, I was immediately hiningi ko kay Mig Subiri, siya yung chairman ng cooperative development. Hiningi ko sa kanya yung vice chairmanship. So, lagi kaming sabay. Kaya medyo alam ko, nung umalis si Mig, napunta kay Lito yung chairmanship. Ako pa rin yung vice chairman. So, sabi ko kay Parent Tolitz, halika, samahan kita. Dahil tulungan kita dyan sa Sabi niya, sige, gawin natin lahat. Kaya 15 years ago, the charter was written by me. Alam nyo ba't ko pinick up to? Alam nyo ba't ko pinick up tong itong topic na to patungkol sa kooperatiba? Napansin nyo, si BBM, nagsasalita siya ng Tagalog at saka English. Napansin nyo si BBM, wala siyang script, wala siyang teleprompter. Nakita nyo, nagsasalita si BBM dito according to his experience, according sa pagkakaintindi niya sa mga bagay-bagay at dun sa gusto niyang maipatupad. Maraming mga speeches si BBM na parang robot, nagbabasa. Minsan magaling, madalas hindi kasi nga baka yung kanyang binibigyan ng ipinapaliwanag or yung kanyang talk ay hindi galing sa kanyang puso. Pero dito, makikita mo sa kanyang speech na ito sa National Cooperative Day, wala siyang binabasa. Dire-diretso at saka ipinapaliwanag niya ng magaan. Kaya sabi ko, madali mo makikita talaga kay PBBM kung interesado siya dun sa kanyang nasabi tsaka kung hindi. Kung may iba na bumubulong lang sa kanya para doon sa kanyang topic. O dito, alam mo na yung topic niya ay talagang galing sa puso niya. Kita nyo, hindi siya nauutalot. When I was still the vice chairman of the I have a very good idea of what the cooperative what the CDA, for example, needs. Ang CDA, sa dami ng hinihingi natin sa kanila, wala silang tao sa ganito. So we will change that. We will fully support, I think, in the amendment to the Kaya kita nyo wala si Tambaluslos dyan. O pag wala si Tambaluslos dyan, walang politika Maayos itong mama kapag ka walang kapag ka yung programa niya talaga yung pinag-uusapan Pero pag programa ng iba, yun yung pag tinanong mo siya, di niya alam. Yun yung pag nag-i-speech siya, medyo nauutal siya kasi nga wala sa puso niya Kaya ako alam ko na ito yung mga proyekto na mukhang talagang interesado yung presidente. Tapos kung titingnan mo, maganda naman yung pwedeng maitulong nito sa bayan. This will remedy much of the situation. Siyempre, hindi naman lahat ng problema ay maayos natin. Ngunit, ating asahan ninyo na nauunawaan ninyo ng Pangulo ninyo, ng buong pamahalaan, kung gaano kahalaga ang ginang trabaho ng cooperative movement. Kailangan talaga kapit-bisig tayo rito dahil kailangan talaga kapit-bisig tayo rito dahil malaking trabaho ito at wag natin kakalimutan. Na lagi na ako minsan, madalas ko na ipaalala ito Kaya kung minsan, yung sa agri, lagi natin pinag-usapan production. Ngunit, kailangan din natin tiyakin na maganda naman ang hanap buhay ng ating magsasaka. Na sasabihin natin, magbebenta tayo ng bigas na napakababa. Yung palay, bibili ng 12 pesos. Paano lugi masyado yung farmer. Kaya, yung cooperative ang solusyon dyan. Dahil kung may kinikita ang mga farmer, ang mga operation ng mga farmer, pupunta sa cooperative, miyembro siya, meron siyang ganansya, may tubo siya doon sa kanyang ginagawa. And that's why, again, that is why, once again, Diba, kita mo sabi nito ni Maria Cristina de Jesus, naiintindihan ko yung sinasabi niya ngayon. Kasi diretso at may laman. Parang nakikipagkwentuhan lang siya at kinukwento lang niya yung experience niya. Yan yung na-pick up ko dito sa tinatopic natin na to. Kasi hindi naman din maganda na lagi na lang tayo batikos ng batikos. Tinatap na yung mga cellphone natin, kakabatikos natin. Sinosurveillance na tayo, kakabatikos natin. I mean, hindi maganda din yung batikos ng batikos. Maganda yung constructive na pagbatikos. Kapag nakikita talaga natin na palpak mali,
gino-joke time, tino-talk shit tayo, mirahin natin. Pero pag may mga ganitong pagkakataon na very rare, kailangan pansinin natin para naman ma-inspire din sila na gumawa ng mga ganitong mga ng mga bagay, hindi ba? Para happy naman tayo lahat. I stress how central the cooperative movement is to all of that we are planning. We need to consolidate our agricultural operations. There is no other way to do that except by good, strong, well-funded, well-managed cooperative. Pagka nagawa natin yan, makikita natin kagad. Lagi ko nga pinapaano, meron tayong billion peso cooperative na. May mga pinupuntahan kong cooperative, may building na. Mga ano talaga. Pero dinahandahan nila yan. Hindi biglaan yun. Dinahandahan nila. It was well-managed, magandang kanilang business plan, maganda ang kanilang relasyon sa bangko. O isa pa to sa Ilocos Norte. Sabi ko magpapautang kami para sa cooperative. Kung may interest 3%. Siyempre, babalikan kami. Boss, huwag na yung 3% para hindi na. Sabi ko, hindi. Maliit lang naman yung 3%. Wala ka na makukuha pera na 3%, 2.5%. Bakit pa kailangan yan? Para meron kayong credit rating. Para nakikita ng bangko yung utang ninyo, regular kayo nagbabayad, mataas ang credit rating nyo. Pag nangailangan kayo mangutang ulit, makakautang uli kayo. Yung mga ganong klaseng bagay na kailangan natin ituro na napakasimple lang naman. Para sa atin, napakasimple. Pero, siyempre, it's not part of their experience. So, you cannot expect people to know how to manage this kind of thing. So, that is what we are trying to do now. We are strengthening the cooperative, not only Ito, tignan mo tong siya, clarity, maganda rin naman ang hangarin. Sana matupad ng maayos, yun ang challenge. Yun ang ipanalangin natin, yun ang ating iparating sa kanya. Maganda yung hangarin, kung babantayan natin yung korupsyon. Kasi ibabalik natin yan sa kanya, sisingilin natin yung laway na yan. Di ba? Ayan, plano pa lang naman, antayin ko yung resulta. Ayun, yan ang dapat nating gawin. Huwag na muna tayo masyadong nega, tingnan natin yung resulta. Pagpalpak, pag walang naging resulta, di ba natin ulit? Ay, may mga nakikita tayong mali, pinapalabas natin. Pag may maganda, labas din natin para patas. May mga ganyan mga pagkakataon na hindi nyo gusto yung inyong mga maririnig, pero buksan yung inyong mga isip, baka may punto. Kasi kung wala talaga, babanatan natin yan balang araw. Ganun lang yan. Financial assistance is only a small part. Ang talagang kailangan patibayin ay ang management ng cooperative. Kailangan magaling ang mag-manage. Kailangan leader ang nagmamanage. Kapag kausap mo yung leader ng cooperative, sigurado ka susunod yung buong cooperative dun sa plano ninyo. Yung pinag-usapan niyo, yung pinagkaisahan ninyong plano. And that is what we are trying to promote. And that is where the cooperative movement needs to be strengthened. And that's where the government comes in and will assist. That we can. Para naman ay yung ating kooperatiba, yung ating ginagawa na consolidation ay matuloy, ating ginagawa na consolidation ay matuloy na at maganda na magamit na natin. Meron tayong tinatawag yan na RCEP na nagbibigay ng mga makinarya. Pero kung hindi malaki ang hinahawakan ng cooperative na lupa, hindi nila magamit yun. Yung mga ibang cooperative, ang nangyayari, pinapa-arkilan na lang yung gamit. Hindi naman nila ginagamit. They just rent it out. So, hindi tama yun because yung production nila hindi gumaganda. So, let us continue to think, let us continue to concentrate on the strength of the cooperative movement, the strength of the cooperatives, their financial viability, their management skills and capability. Lahat yan. Kung kailangan natin turuan natin. At marami namang magaling dyan. Na we have many examples of people who have done very, very well with their cooperative. And pinayaman na nila yung kooperatiba nila. Marami silang binibigay sa member nila na benepisyo. And this is where we want. So, I look forward to the continued partnership between the cooperative movement and even the heightened participation in executing these programs, including those that concern food, transportation, security, financial literacy, and social service. So more than just the celebration of Cooperative Month, which we annually observe every October, this event is also an opportunity to acknowledge. Yan, palakpakan. Meron pa siyang isang kasi pinanood ko to, meron pa siyang isang sinabi rito na parang pinalakpakan siya. Tapos sabi niya, wag niyo kong palakpakan. Hindi naman akin yan Kayo to Kayo ang gumagawa nito, kayo to, sa inyo to. Kaya wag niyo kong palakpakan. Alam mo, nung narinig ko siya na ganun, na-realize ko, merong maraming klase ng Bongbong Marcos. Merong ilang klase
ng Bongbong Marcos. May Bongbong Marcos nun na yung maayos mag-isip, diretso, parang tatay niya, Marcos talaga. Yung walang hindi nahaluan ng dilawan. May Marcos na gano'n. Tapos may Marcos naman na nabubulungan. May Marcos na binubulungan ng mga kung sino. May isa pang Marcos na binubulungan din naman nung iba. Ito yung Marcos. Itong speech na ito yung Marcos na naririnig natin sa Senado. Ito yung magaling na Marcos. Yung makikita natin yung totoong Marcos, ilalabas natin yung magandang adhikain niya para yung mga pangit na Marcos na nakikita natin, mawala na sa landas natin dahil syempre kung maging successful tong mamang to, matapos niya yung 6 na taon at maging successful, abay, sinong makikinabang, di ba tayo lahat? Tinignan ko maigi to, pinanood ko, sabi ko ba, ako hindi ako masyadong nanonood eh. Pero pag pinanood ko, umpisa pa lang, naramdaman ko na kagad yung sincerity. Alam mo naman siguro yung kung chinacharot kasi hindi. Pag may binabasang speech, alam mo, ano na yun eh, politika na yun eh. Pero ito talaga, humarap siya sa mga kooperatiba tapos nagsalita siya spontaneously. Kaya medyo napataas ang kamay natin at sabi ko, ay ano ko to, ipapakita ko to sa mga followers ko para hindi naman sila, kumbaga yung faith nila, yung faith ninyo sa gobyerno, hindi naman bumagsak. At least kahit papano, meron pa rin tayong something that we are clinging on to.